I know that my first manager wasn't happy. I know that, the band were in shock. I truly didn't tell anybody. We went away. Hindi ako santo. Ito ang nabanggit ni Jon Bon Jovi sa isa niyang interview sa British newspaper na Independent nito lang April 2024. Matatanda ang sinabi din ito noong 2007 sa Best Life magazine na hindi siya ganong kabuti na asawa at ama sa mga anak nito. Lalo na nga at sobrang dami ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay na wala siya sa tabi ng mga ito. Si Jon Bon Jovi mga idol ay isa o baka nga nag-iisang rockstar na nakilala natin na kakaiba sa ibang sikat na rockista ng kanyang era. Hindi ito kailanman nagkaroon ng issue sa droga o masasamang bisyo at nakakahangang sa dami ng babaeng gusto siyang matikman. Sa dami ng babaeng patay na patay sa kanya, dun pa rin siya nagpakasal sa girlfriend niya mula pa noong nasa high school pa lamang siya na hanggang sa ngayon nga mga idol ay masaya pa rin silang magkasama. Kilalang kilala din ito sa pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng mga charities nito. Pero pag-usapan natin mga idol, yung sinasabi niya na hindi siya santo. Alam nyo ba mga idol na kahit nakilala ng marami sa atin si Jon Bon Jovi bilang isang rockistang sobrang loyal sa kanyang asawa mula simula, nagkaroon din talaga ng pagkakataon na iniwan siya ni Jon Bon Jovi. Halika at halongkayin natin ang kwentong nabaon na sa limot o baka nga hindi pa alam ng iba. Yung panahong muntik nang malunod si Jon Bon Jovi sa komunay ng noon ay babago pa lang niyang natitikma na kasikatan. Panahong iniwan niya ang noon ay kasintahan niya pa lang na si Dorothea dahil ipinagpalit niya ito sa isang sikat na artista. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nagawa yun ni Jon Bon Jovi? At paano pa rin sila nagkatuluyan? Talakayin nating lahat yan mga idol, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Taong 1980 nang magkakilala sa Sayoville War Memorial High School sa New Jersey, ang noon ay parehas estudyante sa naturang paaralan na sina Jon Bon Jovi at Dorothea Harley. Ayon pa kay Jon Bon Jovi mga idol, ay na-inlove agad siya kay Dorothea sa unang beses pa lang niya itong nakilala. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa dahil ayon kay Dorothea inaamin niya umano na si Jon Bon Jovi noon ang pinaka-cute at pinakamagandang lalaki sa buong campus. Parehas pala kami ni Jon Bon Jovi mga idol. Kaya una pa lang din ay na-inlove din ito sa kanya. Yun ay sa panahon na kabubuo pa lang din ni Jon Bon Jovi ng kanyang pinakaunang banda na tinatawag niyang The Rest. At sa taon din na yon, noong i-record niya ang kanyang pinakaunang sumikat na kanta na Runaway. At tulad nga ng normal na magkasintahan ay dumaan din ang dalawa sa away-bating relasyon, lalo na nga sa mundong pinapasok ni Jon Bon Jovi. Kita nyo naman kung gaano siyang kapuging katulad ko. Taglay talaga nito ang karisma ng isang superstar sa itsura, boses, talento nito sa pagtugtog at pagsusulat ng mga kanta. Kaya hindi maiiwasan na maging lapitin talaga ito ng mga kababaihan. Dito natin masasabi kung gaanong katatag na babae si Dorothea. Lalo na at noong una nga mga idol ay ayaw ng pamilya niya kay Jon Bon Jovi dahil wala talagang kasiguraduhan ang karerang gusto nitong tahakin. Tinatawanan pa ng mga ito si Dorothea kapag sinasabi nitong ang kanyang boyfriend ay magiging isang sikat na rockstar balang araw. Hindi rin kasi natin masisi si Dorothea mga idol dahil bukod sa itsura ni Jon Bon Jovi ay nakita din talaga nito kung gaano itong kasipag at karesponsable. Bukod sa pagbabanda ay nakita nitong naranasan din ng binata na mag-part-time sa isang tindahan ng sapatos ng mga kababaihan at maging tagalinis ng recording studio na pagmamayari ng kanyang pinsa na si Tony Bon Jovi. Ito ay para matuto at masuportahan na din ang sariling pangangailangan. Doon nga siya mga idol nagsimula na makaranas na mag-record na ang pinakauna nga niyang naging professional recording ay ang awiting We Wish You a Merry Christmas. Tapos yun nga ang kanyang original na kanta na Runaway. Nagsunod-sunod na yun mga idol. Sumikat ang Runaway at naging daan para may mag-alok ng recording contract kay Jon Bon Jovi bilang isang solo artist, pero tinanggihan niya ito dahil gusto niya umano na maging parte ng isang banda. March 1983, noong tawagan ni Jon Bon Jovi ang kanyang kaibigan
kaibigan na keyboardist na si David Bryan na siya namang nagpasok sa binubuo niyang banda ng mga dating miyembro ng bandang Phantoms Opera na sina Alec Jansach at Tico Torres. Sa karagdagan ng lead guitarist at kababata ni Jon Bon Jovi na si Dave Sabo ay nabuo nga ang bandang nakasama ni Jon Bon Jovi sa tours bilang suporta sa single na Runaway. Pero kalaunan nga mga idol ay nagbuo nga ng sariling banda si Dave na siya namang nakilala natin bilang Skid Row. Sa pagdating sa banda ng bagong gitarista na si Richie Sambora ay doon na nga nabuo ang classic lineup ng Bon Jovi at sa sobrang galing nga ng banda ay agad nilang nakuha ang atensyon ng record executive na si Derek Shulman na pinapirma agad ang banda sa Mercury Records. Alam nyo ba mga idol na Pamela Mahir ang gustong ipangalan ni Jon sa kanilang banda, pero sinunod nito ang suhestyon ng isang kaibigan na gawing Bon Jovi bilang paggaya sa sobrang sikat noon na Van Halen na kinuha sa pangalan ng isang miyembro ng naturang banda. Pero syempre, kapalit ng pagsisimula ng kanyang karera sa musika ay napilitan ding itigil ni Jon Bon Jovi ang kanyang pag-aaral. Kaya masasabi natin mga idol na sobrang kulang na ang oras ni Jon sa kasintahang si Dorothea. Pero ayon nga kay Jon Bon Jovi ay sobrang ma-effort talaga ang kanyang kasintahan. Gumagawa lagi ito ng paraan para mapanatili nito ang kanilang komunikasyon at hanggat maaari nga umano ay hindi ito lumalayo sa kanyang tabi. Ganun pa man noong January 21, 1984 noong na-release ang debut at self-titled album ng Bon Jovi ay mabilis ngang nagsimula ang pagkakaroon nila ng sobrang kasikatan. Lalo na at nag-opening agad ang mga ito sa mga bandang Scorpions at Kiss na sobrang nakatulong sa kanila para makakuha pa ng mas malawak na fanbase. Pero yun nga, tulad ng ibang rock bands ay nagsimula na ding ma-expose ang Bon Jovi sa mga sinasabi nating masasamang bagay na napupulot nila sa walang katapusang mga tours at mga party. Andyan na ang mga alak, babae at mga ipinagbabawal na gamot. Oo, at malakas ang kontrol ni Jon Bon Jovi sa pag-iwas sa mga droga. Pero syempre, bilang isang babago pa lang na nakakaranas ng kasikatan, lalo na nga at siya talaga yung kinababaliwan ng kanilang mga fans na kababaihan, dumating din ang panahon na nalunod ito sa mga ganon. Dito napapasok mga idol ang noon ay 20 taong gulang pa lang na Hollywood actress na si Diane Lane noong taon ng 1985 na nakilala noong panahon na yon sa pelikulang Streets of Fire. Nagkakilala ang mga ito sa pamamagitan ng isa nilang common friend at mula nga noon ay unti-unti nang namuo ang relasyon sa pagitan ng dalawa na nasundan nga mga idol noong piliin ni Jon Bon Jovi na iwanan si Dorothea para dito. Isang papasikat pa lang na rockstar noon si Jon Bon Jovi na nasa stage pa nga na lahat ng nararanasan niya sa paligid ay lahat ay bago para sa kanya. Sinubukan nitong yakapin ang buhay ng isang normal na rockista noong panahon na yon. Samantalang si Diane Lane mga idol ay isa nang may pangalang artista noong magkakilala sila na nasa stage naman ito ng pagpapalit-palit ng karelasyon na ayon pa nga sa isang interview nito ay dapat umanong ma-experience yun ng mga kababaihang nasa ganong mga edad. Ayon pa nga sa dating manager ng Bon Jovi na si Rick Bozet, si Diane umano ay isang dalagang wild at sobrang hilig na makipagparty. So nai-imagine nyo na siguro mga idol na ito talaga yung klase ng babae na makapagbibigay talaga kay Jon Bon Jovi noong araw ng party-centric na lifestyle na akala niya ay normal na sa isang rockistang katulad niya. Pero pinagsisihan naman ang lahat ni Jon Bon Jovi dahil tumagal lang ang kanilang relasyon ni Diane ng 5 buwan na ayon nga kay Diane ay sobrang tagal na noon kung ikukonsidera ang kanyang edad. So wala talaga itong plano na magseryoso at gusto lang nitong tumikim ng iba't ibang uri ng imbutido. Sinabi pa nga ng dating manager ng Bon Jovi na si Rick sa kanyang isinulat na libro nakipaghiwalay umano si Jon Bon Jovi kay Diane dahil nahuli niya itong nakikipagharutan kay Richie Sambora. Pero itinanggi naman ito ni Diane na sinabi pang sinasabi lang yun ni Rick para bumenta ang kanyang libro. Pero kung ano pa man mga idol salamat na rin sa experience na yon dahil napagtanto ni Jon Bon Jovi na hindi siya bagay at hindi niya gusto ang ganong lifestyle. Naging daan ang lahat ng yon para bumalik ito sa dati niyang karelasyon na si Dorothea. Nagpasya na din si Jon na pasikreto itong pakasalan noong April 29, 1989. It was on the 4th album that we finally ran away on a day off and
went to Vegas and got married. Ito yung mga panahon na nasa tuktok ng mainstream ang Bon Jovi dahil noong 1986 ay sumabog na ang pinaka-successful nilang album na Slippery When Wet na tumigil pa ng 8 linggo sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified pa nga na 12 times platinum o isang diamond album. Tapos muling nag-number 1 ang kanilang follow-up album na New Jersey noong September 19, 1988 na na-certified naman bilang 7 times platinum at bilang selebrasyon sa kanilang sabay na number 1 na album at 2 singles ay naisipan ni Jon Bon Jovi na yun na din ang tamang panahon para magpakasal sila ng kanyang kasintahan. Medyo tumanggi pa nga ng bahagya si Dorothea dahil alam nitong maaaring makaapekto sa kasikatan ng banda ang pagkakaroon ng asawa ni Jon Bon Jovi dahil karamihan ngang solidong tagahanga ng banda ay pawang mga kababaihan na halos kabaliwan na nga ang naturang makisig na bukalista. Sa huli ay pumayag din ito pero nagpakasal silang dalawa sa Graceland Chapel sa Las Vegas nang walang sinabihan ng kahit sino. Tanging taxi driver o mano na sinakyan ng dalawa papunta doon ang nag-iisang naging saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Kaya nagulat talaga ang lahat noong malaman nila ang ginawang pagpapakasal ng mga ito. Hindi nagustuhan ng ilang kaibigan, pamilya, kabanda, agents, management at syempre mga fans ang naging desisyon ni Jon Bon Jovi. Ayon pa nga kay David Bryan ay nangamba talaga ang buong banda sa magiging masamang epekto nito sa kanilang nagniningning noon na karera. Pero nanindigan naman si Jon Bon Jovi at sinabing hindi siya mamumuhay para sa kagustuhan ng iba. All those folks that are on this Zoom right now, there was a lot of them that were brokenhearted and upset with me. There was a lot of that. There's like, you're off the market. Yeah, Damn. I hate him. I hate her. I hate her. I hate her. Hanggang sa kasalukuyan mga idol ay matatag pa rin ang pagsasama ng mag-asawa at ginawa ko nga ang videong ito para saktong habang nanonood ka ngayon ay kasabay mong nagdidiwang sina Jon Bon Jovi at Dorothea ng ika-35 taon ng anibersaryo ng kanilang kasal. Naging maligaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at kailanman ay hindi na naulit pa na nagkaroon ng sikretong relasyon si Jon Bon Jovi sa iba. Pinagkalooban ang dalawa ng 4 na mga anak at magkasamang naglunsad ng JBJ Soul Foundation na may misyong tapusin ang pagkagutom, paghihirap at homelessness sa US. Pero syempre ay dumadaan din naman sila sa matinding pagsubok. Matatanda ang nagkaproblema nga ang mag-asawa noong malulong ang anak nitong babae sa heroin. Pero ang importante ay hinaharap at inaayos nila ang mga problema ng buo at magkakasama. Noong tanungin kung ano ang sikreto ng kanilang matatag na pagsasama, hindi itinanggi ni Jon Bon Jovi na asawa niya talaga ang nagdala. Sobrang pangunawa ang ibinibigay nito at hindi umano ito bumitaw sa kanya. Kung iisipin natin mga idol ay nangyayari din ang ganito sa marami sa atin. Yung iniwan ang matagal ng karelasyon dahil nakaranas ng tumibok sa iba ang puson, ang puso, na syempre ay hindi nga magandang move dahil ang totoo, mas masarap makasama habang buhay yung taong kilalang-kilala mo na, yung matagal mo nang nakasama, taong nanatili sa tabi mo sa kabila ng mga imperfections mo, yung taong tinanggap ka kung ano ka. Kaya matutong kontrolin lagi ang sarili para hindi maranasang magsisi sa huli.